Isa sa mga mainit na pinag-uusapan ngayon ay ang kaso ng pagkamatay ng binatilyong si Stevenson Rosario. Pinatay si Stevenson ng matalik niyang kaibigan sa loob mismo ng bahay nito. Sa kabila ng mabilis na pagkakadakip sa suspect ay nagkakaroon ngayon ng mainit na debate. Mula kasi sa kasong murder na nais ng pamilya, ang kaso ay ibinaba sa homicide, mas mababa ang sentensya at maaari pang magpiyansa. Tanong ng marami, patas pa nga ba ang batas sa Pilipinas? Lalaki nasawi po matapos saksakin sa bayan po ng Binmaley para Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Awis sa trahedya ang dapat lamang sana'y pagbisita ng isang 22 anyos na lalaki sa bahay ng kanyang kaibigan sa Binmaley, Pangasinan. Palakaibigan, mabilis lapitan, guwapo, campus crush ika nga. Ganyan ilarawan ng mga kaibigan niya si Stevenson Rosario. Para naman sa kanyang pamilya ay mabuti itong anak, bagamat hindi vocal sa nararamdaman ay malambing ito at mahilig na makipagbiruan sa kanyang ina. Ilan lang yan sa mga bagay na mamimiss nila kay Stevenson. Noon kasing June 21, 2025 ay binawian ng buhay ang binata matapos na magtamo ng 3 mga saksak sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. June 21, 2025 ng gabi nang makatanggap ng tawag ang kapulisan ng Binmaley, Pangasinan tungkol sa isang kaso ng pagpatay. Ang biktima ay nagawa pang isugod sa ospital pero agad ding binawian ng buhay. Ang biktima ay kinilala na ang 22 years old na si Stevenson Rosario. Ayon sa salaysay ng kanyang ina, nagpaalam sa kanya ang anak na pupunta sa bahay ng matalik na kaibigan sa barangay Parayaw, Binmaley. Pinayagan nila itong umalis dahil sa kilala nila ang kaibigan nito. Matagal nang magkaibigan ng dalawa at sa katunayan ay hindi na ibang tao ang turing nila sa binata. Madalas din itong magtungo sa kanilang bahay kaya naman ay itinuring na rin nila itong parang anak. Hindi pa man nagtatagal pag-alis ni Stevenson ay nakatanggap ng tawag ang pamilya mula sa nobya ng kanilang anak ng bandang 8:00 ng gabi. Ayon dito ay tumawag sa kanyang best friend ng anak at sinabing nasa ospital daw si Stevenson at may mga tama ng saksak. Agad na ikinasa ng mga pulis ang isang hot pursuit operation at agad na nadakip ang suspect na si Luis Dave Lagataw. Dahil dito ay pumasok pa ito sa reglementary period. Sa kabila ng pagkakadakip sa suspect ay bigo naman ang mga investigador na ma-recover ang ginamit na murder weapon. Sa investigasyon lumalabas na nangyari ang krimen sa loob mismo ng bahay ng mga suspect. Tulad ng sinabi ng ina ay inanyayahan ng matalik na kaibigan si Stevenson sa bahay nito sa barangay Parayaw. Sakay ng kanyang motorsiklo ay nagtungo doon ng binata. Pagdating ng biktima ay nagkaroon umano ng pagtatalo ang dalawa bagamat hindi sinabi ng suspect kung ano ang dahilan ng kanilang pagtatalo. Sa mainit na pagtatalo ay nagtungo ang suspect sa kusina at pagbalik ay doon na nito inundayan ng saksak ang binata. Nanantiling walang imik ang suspect at mas pinili nitong manahimik at hindi magbigay ng kanyang saloobin. Kaya naman blanco ang kapulisan sa kung ano ang naging dahilan ng pagtatalo ng dalawa. Ayon sa pamilya ay hindi sila naniniwala na nagkaroon ng di pagkakaintindihan ng magkaibigan. Hindi umano kasi ito ang personalidad na mayroon si Stevenson. Kilala kasi ito sa kanila na tahimik at ni minsan ay hindi nasangkot sa kaguluhan. Wala din itong nakakaaway o nakakasamaan ng loob. Ganun pa man may mga usap-usapan din na lumabas na love triangle ang dahilan. May mga usap-usapan na may lihim na pagtingin ng suspect sa nobya ng biktima na marahil naging dahilan kaya nito nagawa ang pamamaslang. Bagay na hindi naman na-verify ng mga pulis sa investigasyon. Kaya naman hanggang ngayon ay blanco sila sa maaaring motibo ng pagpatay, maliban sa impormasyon na nagkaroon ng pagtatalo ang dalawa na nagpaliyab ng galit sa suspect at dito na nga nito nagawa ang karumal-dumal na krimen.
Sa medyo nagkainitan sila na nakapagsagutan sila hanggang sa humantong dun sa sigawan nila na kumuha na po si suspect ng kutsilyo at agad na po na pinagsasaksak yung ating biktima. Nagkasagutan lang po kasi sila dahil sa misunderstanding ng pag-aaway lang nila. Doon nag-start nung nagsasagutan na po sila. Tsaka na nung tumagal yung sigawan, doon na Nagtamo ito ng malalim na sugat sa kanyang dibdib, tagiliran at likuran. Matapos ang ginawa ay tinawagan ng suspect ang nobya ng biktima para ipaalam dito ang nangyari. Dahil dito ay agad na nagsampa ng kasong murder ang pamilya. Subalit matapos ang evaluation na ginawa sa prosecutor's office ng Pangasinan ay ganun na lamang ang hinagpis ng pamilya ni Stevenson. Dahil mula sa isinampa nilang kaso ng murder ay ibinaba ito sa homicide. Ang homicide ay krimen kung nakapatay kahit walang intensyong gawin. Ito ibig sabihin hindi planado. Maaaring dahil lamang sa bugso ng labis ng emosyon o galit. Ang murder naman ay sinadya o planado at may layunin na patayin ng biktima. Giit ng pamilya ay pinagplanuhan ng suspect ang krimen dahil sa ito mismo ang nagpapunta kay Stevenson sa bahay nito. Subalit, ayon naman sa prosecution, ang kaso ay ibinaba sa homicide dahil sa hindi na-recover ang murder weapon. At lumalabas din na nagawa ng suspect ang krimen dahil sa nagkaroon ng dalawa ng pagtatalo na nauwi sa pananaksak. Sa madaling salita ay hindi nito plinano na mapatay ang biktima. Bagamat nakakulong na ang suspect at nahaharap sa kasong homicide ay labis naman ang pagdadalamhati ng pamilya. Para sa kanila ay hindi sapat ang kasong homicide. Panawagan nila ay muli itong itaas sa kasong murder. Kung makasuhan man ang suspect ng homicide ay tila hindi rin nila nakamit ang hustisya. Hanggang ngayon ay sumisigaw pa rin ang pamilya ng hustisya. Para sa inyo, tama ba na homicide ang isinampang kaso ng prosecutor? O dapat na murder? Tanong ng marami, patas pa nga ba ang batas sa Pilipinas? sa medyo nagkainitan sila na nakapagsagutan sila hanggang sa humantong dun sa sigawan nila na kumuha na po si suspect ng kutsilyo at agad na po na pinagsasaksak yung ating biktima. Nagkasagutan lang po kasi sila dahil sa misunderstanding ng pag-aaway lang nila. Doon nag-start nung nagsasagutan na po sila. Tsaka na nung tumagal yung sigawan. Bago ko po simulan ang ating